Bakit ba tayo umuwi ng maaga? Tanong ni Isabel sa binata. Kanina kasi bigla na lang tong nagpaalam sa mga kaanak na uwi na to kasama siya. Dinahilan pa nitong masakit pa rin ang ulo niya kahit hindi naman. Ginawa ko naman yung gusto mo, 'di ba? Naging mabait naman ako maliban na lang doon sa mga sinabi ko sa pinsan mo. Hindi siya nito pinansin. Patuloy lang to sa paglakad papasok sa tahanan ng mga ito. Kung yun ang dahilan kung bakit tayo umuwi, believe me, hindi ko intensyong sabihin ng mga yon. It just suddenly came out of my mouth. I already told you, maikli lang pasensya ko at hindi ko marunong na makapasok si Isabel sa bahay ng mga Salvador. Bigla siyang napasinghap sa gulat nang hilain siya ni Tristan papasok at bakit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Tristan! Naiusal niya habang nasa hagdan pa lamang sila. Nagpupumigla siya rito pero hindi siya iniyaang makawala. Buwan mo ko. Ano ba? Hindi pa rin siya nito pinansin hanggang makapasok sila sa kwarto na mag-ama. Sinara nito ang pinto at hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang tulog tanda na nilak nito ang pinto. Tristan! Akmang bubuksan to pero hinila siya nito at sinandal sa pader. Napangiwi siya at napapikit ng maramdaman ang sakit na dinulot ng malakas itong pagsandal sa kanya sa pader. He even pinned her to two hand on the wall. Why did you do that? Galit nitong tanong. Napamulat siya sa tanong nito. Halos mapugtong hininga niya na makita kung gaanong mukha nito kalapit sa kanya. Ang mga katawan naman nila ay kaunti na lamang maglalapat na. Kakaibang bilis ng tibok ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Matiim tong nakatitig sa kanya. His eyes hold no emotion whatsoever. Ano bang ginawa niya dahil sa pagkagalit nito? Gayunpamay sinalubong niya ang tingin nito. Di niya hinayaang makita nito na apektado siya sa napakalapit nilang mukha. I don't know what you're talking about, Mr. Salvador. Isabel! Bulyaw nito sa kanya. Kanina lang tinawag mo ako sa pangalan ko. Ngayon naman balik na naman sa formalan. He said and laughed sarcastically. You are confusing the hell out of me. Alam mo ba yon? Nangunot ang kanyang noo dahil sa hindi niya maintindihan kung ano bang pinupunto nito. You're talking nonsense, Mr. Salvador. Tristan. Mariing pagtataman nito sa kanya. Call me by my name, Isabel. Hindi siya umimik at pinakatitigan lang binata. Call me Tristan, Isabel. Mariin itong utos. Say it or else? Or else what? Ano bang problema mo? Kurot noon niyang tanong sa binata. Big deal na ba ngayon ang pagtawag sa pangalan? Di na niya natapos ang dapat sana'y sasabihin na bigla siya nitong sailin nito ng mapasok na halik. Halos manigas siya at mamilog ang mata sa biglaan nitong paghalik sa kanya. Sinamantala pa nitong ipasok ang dila sa nakaawang niyang bibig. Ang dila ni Tristan malayang nililibot ang kanyang bibig. Ilang segundo rin ang tinagal na mapasok na halik na naging masuyo niya. Nilabas nito ang dila sa nakaawang niyang mga labi, tsaka naman ito sinunod ang pang-ibaba niyang labi at sumunod naman ang itaas. He did kiss her passionately. Dito himunto sa paghalik sa kanya hanggang sa bumigay siya. Nang humiwari ito sa kanya, habol na habol nila ang kanilang hininga. Pero gumagana pa naman ang utak niya na nag-uutos na wag tugunan ang halik nito sa kanya. But her heart, damn her heart and her body for being so stubborn. Kahit anong utos ng utak niya, hindi nakikinig ang kanyang katawan. Pinagkakaisahan ng katawan niya at puso ang kanyang utak. A minute later, she just found herself responding to his passionate kiss. Pinikit niya ang kanyang mga mata para namnamin ang halik nito. Kahit di siya marunong humalik, nagawa niyang sumabay sa bawat galaw ng bibig ng binata. Pati dila niya sumasabay na rin at nakikipag-espadahan pa sa dila ng binata. Napapaungula lang siya sa tuwing lalaminan ng binata ang paghalik sa kanya. She felt a tingling sensation on her private part, and she's not stupid not to know what it means. She's a doctor, for goodness sake. Alam na alam niya kung bakit may ganong nangyayari sa kasilanang parte ng katawan niya. Gusto niyang itulak ang binata. Gusto niya itong sampalin at tampasin ng napakalakas. Pero ang lahat ng lakas niya ay nawala. Napalitan niyo ng kakaibang pakiramdam. Her anger instantly disappeared and it changed with comfort. Naramdaman niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay habang ginagiya patungo sa balikat ng binata. At may sariling utak yata ang kanyang mga kamay na bigla na lang pumulupot sa leeg nito. Ang kanyang mga binti na hindi man lang nag-aalinlangang pumulupot sa bewang ng binata. Their kisses, slow and deep, and she can feel them in the bottom of her stomach. His hands, holding for her weight against the wall, and with her legs wrapped around his waist, she can feel the tingling begin in her thighs. Halik pa lang yon pero ramdam na niya na basa ng pagkababae niya.
Her first orgasm would come in slow vibrating wave, starting at her ankles, arcing into her back, and flowing out the top of her head. It feels like the best drugs she'd ever taken, and is not even inside her yet. Dahil nasa kamunduhan na siya, hindi niya na alam na kahiga na siya sa malambot na kama. Ang kamay ni Tristan naglalakbay na sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pinaglalandas ito ang kamay sa makinis niyang balat, sa braso na nagdudulot ng kakaibang kiliti sa buo niyang katawan. No one has ever dared to touch her skin like that. Walang sino man maliban sa binatang nasa ibabaw niya, habang sinisiil siya ng halik na siyang dahilan ng pagkawala niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng panlulumo nang umiwalay ang labi nito sa kanyang mga labi. "God, Isabel, you're so soft," he whispered huskily. She was panting as she opened her eyes. She saw how Tristan intently looks at her. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit pa rin. Halos maduling siya like that. Walang sino man maliban sa binatang nasa ibabaw niya habang sinisiil siya ng halik na siyang dahilan ng pagkawala niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng panlulumo nang umiwalay ang mga labi nito sa kanyang mga labi. "God, Isabel, you're so soft," he whispered huskily. She was panting as she opened her eyes. She saw how Tristan intently looking at her. Ang kanilang mga mukha magkalapit pa rin. Halos maduling siya sa sobrang lapit nito. Ang mga mata nito'y nagtatanong sa kanya, "Would you let me? Will you, Isabel? Would you let him do it?" Hahayaan ba niyang gawin ang isang bagay na hindi niya pa nagawa sa buong buhay niya? For the first time in her life, ngayon lang niya naranasan ang ganong klase ng pakiramdam. Para bang lahat ng hinanakit at galit niya sa loob na mahabang panahon ay nawawala? Idinuduyan siya ng kakaibang pakiramdam niya na pinaranas sa kanya ni Tristan. At first, she regret giving in. Nagsisi siyang pumayag siya sa gusto nito. She was so stupid for saying yes, but it was too late. Dahil nasa bungad na ng pagkababae niya ang kahabaan nito. There's no turning back. Mariin niyang naipikit ang mga mata. Mahigpit na kiniyom ang kamao sa sakit na parabang hinihiwa siya sa kasilanang parte niya. She heaved a sigh. Finally, it's done. She's tired. She looked at the clock at namilog ang kanyang mga mata na makitang 3:00 na ng hapon. 2:00 sila na makauwi sa bahay, ibig sabihin, 1 oras siya nitong inangkin? What the? Nagbaba siya ng tingin sa binata at halos pamulahan siya ng pisngi na makitang matimtong nakatingin sa kanya habang nakangisi. What? Akala mo tapos na ako? Hindi pa ba tapos? Balik tanong niya. Umangat ang sulok ng labi ng binata, tsaka namamanghang nakatingin sa kanya. I haven't reached mine yet, Isabel. Hindi patas kung ikaw lang aabot sa rurok ng langit. Saad nito, tsaka kumapang paakyat sa kama. He started from her inner thighs and it brings another tingling sensation through her body. From her clit up to her tummy to her belly button, to her perfect breast up to collarbone and the neck. Tuwing inalapat nito iyon sa mga nasabing parte, mapupugto ang paghinga niya. She was gasping for air. Sa leeg ito huminto dahilan para itabingin niyang kanyang pamay para biglang laya ang dilinaan nito sa mapusok na paghalik sa kanyang leeg. Impit na napaungol siya. Umakit pa ang halik nito patungo sa kanyang tenga na nagbibigay ng kiliti sa kanya. You like that, Isabel? Bulong nito. Aha, she said unconsciously. I like it. Mukhang bumalik na naman siya sa kamunduhan. Pagod na naibagsak ni Isabel ang dalawang kamay sa kama. Ang akala niya tapos na si Tristan, pero parang wala itong kapuguran na walang tigil na inaangkin ang kanyang katawan. Tama na, Tristan, aniya. Hindi ko na kaya. Sambit niya habang inilalayo si Tristan sa kanya. Oh, Tristan, hindi ko na talaga kaya. Ramdam na niya ang panginginig ng kanyang bindi. Pareho silang habol ng paghinga na makatapos. Ang ulo nito ay nakasubsob na naman sa leeg niya. Dahil sa pagod na rin siguro kaya naman, nang maipikit niya ang kanyang mga mata, agad siyang nakatulog. Napatingala si Tristan nang maramdaman na siya ang pagpantay ng paghinga ng dalaga, hudyat na natulog na ito. Gusto sana niya tong kausapin at tanungin kung bakit ito pumayag na makipagtalik sa kanya. Pero dahil kinakapos siya ng hininga, hindi niya na magawang magsalita pa. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ang maganda at maamong mukha ng dalaga. Pero kaagad ding nawala nang pumasok sa isip niya ang magiging kaganapan pagkagising nito. Kasalanan niya dahil naging mapusok siya. Inakit niya ang dalaga dahilan para mapapayag niya ito na makipagtalik sa kanya. Hindi siya dapat nagpadala sa pagnanasa niya sa dalaga.
Alam niya kung paanong akitin ng isang babae at hindi niya inakalang magagawa niyang akitin ng dalaga. Nakokonsensya siya sa ginawa niya. Hindi niya dapat ginawa ang bagay na yon, lalo na kay Isabel. Stupid! Bulong niya sa sarili. Sigurado siya magagalit to sa kanya. He is sure about that. Siguradong World War III ang mangyayari sa kanila. Pero ang mas kinatatakot niya, baka layuan siya nito. He can't live with that. Not now when we already had the taste, the feeling of owning her. Siya ang nakauna sa dalaga, and he intend to keep it that way. It's been a while since the last time he had sex with a woman. Alam niya ang pakiramdam, but what Isabel and him shared a while ago was mind-blowing. Hindi pang karaniwang pagtatalik lamang. It was passionate and real, just like Julia. Mariin niyang pinikit ang kanyang mga mata nang sumagi sa isip niya ang mukha ni Julia, ang babaeng nang iwan sa kanya at umabandona sa anak niya. Think straight, Tristan. Bulong niya sa sarili. Julia is not Isabel. Magkaiba sila. He sighed. Tsaka niya naiisipin ang bagay na yon. Sa ngayon, kailangan niyang bihisan ng dalaga dahil baka dumating ang anak niya at makita sila sa ganong sitwasyon. Tumayo siya at pinulot ang damit ng dalaga na inihagas niya sa sahig kanina at kaagad lumapit sa hubad na katawan ng dalaga. Lalaki siya at dahil malikot ang kanyang mga mata kung sang parte ng katawan ng dalaga. Mura niya at marahas siyang napailing. What am I thinking? Agad niyang sinuotan ito ng panty, sinunod ang bra, tsaka nagtungo siya sa walk-in closet para kumuha ng t-shirt na pwedeng ipasuot sa dalaga. Na makakuha kaagad niyang pinasuot yon kay Isabel, tsaka niya to kinumutan. Ngunit nahinto siya na makita ang sapin ng kama niya na may mantsa ng dugo. Tanda na siya ngang nakauna sa dalaga. Dahil hindi niya maalis ang sapin ng kama, kinumutan na lang niya ang dalaga at sinigurado na pati yon ay may tatago niya. Nang matapos, agad siyang nagtungo sa banyo para maligo. Daddy! Pumalahaw ang matinis at maliit na boses ng kanyang anak nang makapasok ito sa bahay. Sumunod ang kanyang mga magulang na halatang pagod na pagod. Kagad siyang lumabas sa kusina para salubungin ang anak ng yakap. How's the party? Magiliw niyang tanong sa anak. Did you have fun? Binuhat niyang anak, tsaka pinupog ng halik. His daughter beamed. Yes, Daddy. I had fun with Ella and Yassi. I play games with them but not too much. Sabi ni Mami na bawal ako mapagod. Kaya nung naramdaman kong nahilo na ako, nagpabuhat na ako kay Lolo. Anito at saka biglang umuso. I was looking for you and Mommy but I did not see you there. Sabi ni Lolo. Umuwi daw kayo kasi masakit ang ulo ni Mommy? Yes, baby. He chuckled. And she's asleep upstairs. Huwag mo siyang gigisingin dahil pagod siya. He laughed quietly. Kung alam lang ng anak niya kung anong ibig sabihin niya. Mas sakit po din ba si Mommy? Yung katulad ng sakin? Kapag kaway, tanong naman ng anak. Does it hurt too like mine? Umiling siya. No, baby. Your mom is just a simple headache. Paliwanag niya. And tomorrow is your first chemotherapy. Your mom will be the one to shave your head and examine you. That's fine with me, Daddy. As long as Mom will be the one to do it. Tugon niya sa anak at muling pinupog ng halik ang pisngi nito. His daughter giggled. It tickles, Daddy. What's wrong with you today, Daddy? Kulot noong tanong ng anak. You seem very happy. He chuckled. Yes, Daddy is happy because I had a great time with Mommy. He meant it as a joke for her daughter. Pero dahil maisip ang mga magulang, ay nakuha kaagad nito ang pinupunto niya. Mga nagtatanong ang mga mata nito sa kanya. Ang ina ay napakurap pa at ang ama niya ay pinipigilan ang ngiti na gustong kumawala mula sa labi nito. Ang ina ay napakurap at ang ama niya. Mom, is it okay kung sa kwarto niyo muna patulugin si Francesca? Sure, honey. Sagot ng ina na nakatitig pa rin sa kanya. Round 2? Biro ng ama niya na ikinatawa naman niya. You're going to sleep with us tonight, Francesca, okay? But I want to sleep with Mommy and Daddy. Mommy is tired, baby. Ang ama niya ang sumagot sa anak. Mommy needs a lot of rest for tomorrow. Anito na nakangisi na. Baby, Daddy. Mahal, ano ka ba? Muling sita ng ina niya. But I want to sleep with Mommy and Daddy. Mommy is tired, baby. Ang ama niya na ang sumagot sa anak. Mommy needs a lot of rest for tomorrow. Anito na nakangisi pa. Blame your daddy. Mahal, ano ka ba? Muling sita ng ina niya. Di man ito gusto, tumango na lang ang anak. Aakit na kami. Make sure that your door is locked.
Paalala pa ng ina na pinandilatan pa siya at mag-uusap tayo. Mamaya, pagpapahingahin ko lang ang anak mo. Anito at saka sila tinilikuran at pumanhik ang mga ito pa itaas. He heaved a sigh and then chuckled. Mukhang daraan muna siya sa bunganga ng ina bago sa dalaga. Malalim na ang gabi na magising si Isabel. Napangiwi siya at napahawak sa puson nang maramdaman ang sakit sa gitna ng kanyang hita. Kunot na kunot ang kanyang noo habang dahan-dahan bumabangon sa kama. Akmang tatayo nang marinig ang isang hilik na nanggagaling sa tabi niya. Nilingon niya yon at nakita niyang mahimbing na natutulog ang binata. Halos umusok ang ilong niya na maalala kung ano ang katangahang ginawa niya kasama ng lalaking nasa tabi niya. She just lost her virginity. Nasaan ba niya nilagay ang katalinuhan niya at nagpaubaya siya sa binata? Nasaan ang tapang niya at nagpatalo siya sa sarap ng sensasyong lumukob sa buong pagkatao niya? Matalim na tiningnan niya ito at nagtatagis ang bagang niya. Kinuha niya ang una na nasa likuran niya, tsaka niya hinampas ng hinampas ang natutulog na binata. What the? Napatayo sa gulat ang binata at matalim ring nakatingin sa kanya. What's your problem? Dinuro niya ito. You are my problem? Balik sigaw niya rito at saka tumayo at lumapit sa binata para hampasing muli. You took my virginity? Balik sigaw nito. Ang lakas pa ng loob mong tumabi sa akin. Patuloy niya itong hinahampas habang ang bintana ay ilag lamang ng ilag. Alam mo bang pinakiingatan ko yon? I took care of it for 25 years at mawawala ko lang sa isang kagaya mo? Mapakla itong natawa. Pain crossed his face but it instantly disappeared. Ano ba ako? Walang emosyon na tanong ng binata. Oh yeah, I almost forgot. May anak pala ako. Hindi ako papasa sa isang kagaya mo dahil ayaw niya na may sabit. Anito at saka mapait na ngumiti. I'm sorry. She chuckled sarcastically. Hindi may babalik ng sorry mo ang kinuha mo sa akin. Pasalamat ka at hindi ko dala ang baril ko dahil kung dala ko, papaputukin ko yan ang pinakatago-tago mo. Asik niya dito. Bakit akong sinisisi mo? Kunot noo pa nitong tanong.